Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin sa negosyong baboyan ay kumikita pa ba yung mga backyard hog racer sa panahon ngayon na ang presyuhan is 120 pesos. And kaya pa ba ng mga backyard hog racer kung ganyan at magtuloy-tuloy ang presyo? So, magkano nga ba mga katropa dapat ang presyuhan ng mga live weight ng baboy? Para masiguro natin at matiyak natin na yung mga katropa nating magbababoy kasama na tayo ikikita sa negosyo ng pagbababoyan. Himay-himayin natin yan mga katrops. Tara, let's go. Ito yung mga halaman natin mga katrops, and meron tayo ditong alaga, isang large landrace. Ayan, na pinapakain natin ng bimig. Kita naman mga katropa, meron tayong Pigrolax at saka bimig. And dito naman sa kabila, meron tayong large white mga katropa. So itong large white natin ay pinapakain naman natin mga katropa ng Pigrolax. So happy naman tayo dun sa mga pakain natin sa kanila kasi talagang super healthy yung ating mga alaga, and nakikita natin yung resulta sa kanilang katawan. So kaya mga katropa, let's go na, himay-himay na natin yung dapat nating pag-usapan ngayong araw na to. Mga katropa, ito na yung nagagastos natin sa ating baboyan. Ayan, so ibig sabihin mga katropa, naka ilang days na tayo mga katrops, naka 50 days na tayo kasi nabilis natin yung mga alaga nating baboy ng 35 days, kaya 85 days old na sila since birth mga katropa. Ibig sabihin mga katropa, sa age group nila na 85 days old since birth, which is 50 days na sila dito sa ating baboyan, magto 2 months na, no? Pero so far mga katropa, nakagastos na tayo ng 18,028, and kung 120 pesos per kilo, tapos magpalaki mo ng 100 pesos, 100 kilo ang baboy. So, ibig sabihin, mabibenta mo ang bawat isang baboy ng 12,000 pesos. Sa 12,000 pesos, times 2, 24,000. Kung nakagastos na ako ng 18,028, Diyos ko po, medyo alanganin yan. Pero dito sa Kamsur mga katropa is iba't iba kasi yung presyuhan. Kasi nagulat ako yung nakaraang araw, tinanong ko yung mga katropa natin kung magkano ang presyuhan sa kanila, and sabi nila 120, and dito sa amin, I don't know mga katropa, siguro mga 130, 140 o baka 150 pa mga katropa. And tingnan natin, ano nga ba yung limit na dapat na presyo ng baboy para sabihin natin na kumita tayo at komportable mga katropa. Kasi anyway, hindi pa naman natin ibibenta tong baboy na to, and pwede rin natin gawin mga katropa na inahing baboy. Kaya inaalagaan natin ng maganda, and gusto rin natin talagang makita yung resulta ng mga feeds na ginagamit natin. Sa pag-aalaga natin ng ganito, gaano ba kalaki yung ilalaki ng ating mga alagang baboy? Well, balikan natin mga katropa. 18,000 nga mga katropa na nagastos ko na is, ayan, so bumili tayo ng landrace at large white na 4,000, tigpa 4,000 kasi mga katropa naman natin yung pinagpila natin, and kasama parang hinihina mga katropa. So sa Bitmin Pro naman, Prolite and multivitamins 163, so 8,163 na yung nagastos natin. And ikalawang salang naman mga katropa is bumili tayo ng 5 kilos na Pigrolax starter, pre-starter, and 5 kilos rin na bimig pre-starter. So, 623.75. And kasunod nyon, bumili rin tayo mga katropa ng electrolytes, multivitamins, amoxil, para B, doxycycline, bulatigok, petrasin gold, Prolite, and latigo 1,000 na total 179 pesos. Then kasunod nyon mga katropa, pumili rin pala tayo mga katropa ng 3 kilos Pigrolax starter, pre-starter, and 2 kilos starter, 3 kilos bimig pre-starter, and 2 kilos starter. And para yan sa transition period natin na nagkakahalaga ng 546.60. And kasunod nyan, napabili na tayo mga katropa ng isang sako na starter ng Pigrolax 2025, and isang sako rin mga katropa ng bimig na 1,970, kaya 3,995 mga katropa. And nagamit ko yan sa loob ng 29 days mga katropa. And goods, halos dahil isang buwan naman talaga ang program para sa starter period ng pakain sa mga alagang baboy. Nga pala tayo mga katropa ng 550 pesos, 100 pesos per week sa
kaibigan natin na kapag may ginagawa tayo o sobrang busy at hindi natin napapakain ng baboy, yun yung nagpapahog sa atin. Katulad na lang yung nag-seminar tayo sa Baguio kasi nagtuturo tayo sa mga college student sa business course, mga katropa, and nag-seminar tayo sa Baguio ng 1 linggo. So ayun, tinulungan tayo mga katropa. Ay, hindi lang naman yun isang beses, so, kundi maraming mga instances mga katrops. 550. And eto na nga mga katropa, napabili rin tayo ng 1.05, 1.7 pigrolac at saka bimig na starter, and 1 kilo na pigrolac and 1 kilo na bimig sa starter din. So matotal 87.50 and 100. And bago tayo nakabili ng tigi isang sako ng pigrolac na bimig and pigrolac and bimig na grower naman mga katropa na so matotal 3728. Ayan, bumili rin tayo ng Primoxil isang sachet at Ivermectin na isang sachet rin na worth 55 pesos. So matotal 18,028 na yung nagastos natin. Pero hindi pa na natin nauubos yung grower dahil kayo i-start pa lang natin mga katropa ng grower natin sa paggamit ng grower. Kaya sobrang dami pa ng grower mga katropa natin. So ibig sabihin nasa phase 1 pa lang tayo ng grower natin. Nasa intro pa lang tayo mga katrops. Okay, mga katropa, balikan natin. Sabi natin kung eto, isang sako, dalawang sako, at isang sako, ang lahat ng mapapakain natin sa baboy. Kung bimig yung gagamitin natin, 9,323 ang pakain natin. And kung pigrolac naman, 8,720 kasi 1,460, 1,970, 1,770, 1,770, 1,750. And so far mga katropa, ang nabili na natin na pagkain sa bimig is 4,583 and 4,310 naman para sa pigrolac. And ibig sabihin nito mga katropa, mas mataas ng 273 ang bimig as compared sa pigrolac na pakain. Total mga katropa, ito na yung nagastos natin and ito yung tinatayang magagastos natin sa pagkain, and so far nandito na tayo sa nagastos natin sa pagkain, 4,500 and 4,300 mga katropa. So dito pa lang halos kulang-kulang 9,000 na yung nagastos natin mga katropa sa pagkain pa lang yan sa baboy. Ibig sabihin nasa introduction pa lang tayo ng grower stage mga katropa. Okay? Tropa, dahil nga bumabagsak ang presyuhan ng baboy and marami pa rin yung gustong pumasok sa negosyong baboyan. Well, para sa atin mga katropa, ang negosyo ng pagbaboyan ay parang cycle lang yan. Minsan mayroong mababang presyuhan and minsan naman may mataas na presyo, and hindi rin pare-pareho mga katropa dahil bawat probinsya, bawat lugar, iba't iba ang presyo nila. So nagkataon lang na yung in-example ko kanina is ganun yung presyuhan sa kanilang lugar, and medyo malapit yan dito sa lugar namin mga katropa, kaya medyo nag-worry rin ako. Kaya naman, ina-evaluate ko rin, kikita ba ako or hindi. Pabalikan natin itong board natin. So 1 head against 10 head, cost for 4 months fattening program ngayong 2026. Ang sabi natin mga katropa is sa bawat isang baboy is gagastos tayo sa labor dapat 100. Kasi naka-base to sa mga commercial piggery dahil maraming baboy ang inaalagaan doon mga katropa. Ano? So ibig sabihin dahil nga lang tayo backyard. So sa bawat isang baboy dapat 200 lang yung gastos natin sa labor. Ano? And mataas na nga mga katropa. Pero dapat rin nating isaalang-alang yung mga labor na nagtatrabaho sa atin. Syempre kung babayaran mo lang naman sila ng 200, medyo mababa, 'di ba? Pero wala tayong magagawa mga katropa kasi commercial computation lang yung ginagawa natin. And with all due respect naman dun sa mga katropa natin na tagapag-alaga, respect na lang, bigyan na lang natin ng pakonsuelo rin mga katropa. Kasi alam naman natin, naghahanap buhay lang din sila mga katropa. And kung 10 heads naman, 2,000 pesos yan. And kung mas marami pa, dyan kayo makakapagbayad ng mas maganda sa inyong mga tagapag-alaga. Ngayon mga katropa, ang budget naman sa water is 50 pesos, sa electric 100 pesos, sa maintenance is 75 pesos, sa miscellaneous 150 pesos, sa vitamin 75 pesos, and sa mga vaccine and medication is 40 pesos mga katropa. So sa feeds naman is 9323 mga katropa. Kaya naman dito pa lang sa mga gastusan 10,030 na. Ayan. Plus, idagdag mo pa mga katropa yung presyo ng piglets. Ngayon, okay na kasi 3,000 na lang yung piglets. Pero yung time na bilihan, 4-5 pa. Hanggang 5K yung pricing ng mga piglets yung time na bumibili ako. Pero dahil nga katropa,
Ayan, binigay sa atin ng 4,000. And mga katrops, ayan. So ibig sabihin kung may 10 baboy ka, 140,000. Kung 2 full blast yung pakain mo mga katropa, ang magagastos mo sa 10 baboy. Para mapalaki mo yan ng medyo maganda-gandang kilo at timbang sa loob ng 4 months na pag-aalaga. Mga katropa, ngayon, puntahan naman natin, ano nga ba ang break-even naman dito sa pagtinegosyo ng baboyan? Sabi natin mga katropa na break even tayo o hindi tayo malulugi at kikita tayo. O sabihin na natin break even muna. Kapag ang presyuhan ng baboy is 165 napalaki mo ng 85 kilos, so ibig sabihin break even ka lang dyan mga katropa. Kapag napalaki mo naman ng 95 kilos, 1,650 ang profit mo and mabibenta mo yan ng 165 per kilo. So, ibig sabihin yung 14,030 na ginastos mo, may tubo ka na at kikitain ka na 1,650 pesos. And kung 10 baboy naman, 16,500 lang o 12% yung total na pinuhunan mo ang kikitain mo mga katropa. Kung maganda-ganda naman ang presyuhan ng baboy sa inyong lugar, 180 and up, at least dapat mapalaki mo yung baboy mo ng 78 kilos para mag-break even ka dun sa 14,000 na ginastos mo sa bawat isang baboy o sa 10 baboy, 140,000. And kung mapalaki mo yan ng 95 kilos, profit ka ng 3,060 sa bawat isang baboy na ginastusan mo ng 14,013. So, ibig sabihin, kapag 180 pesos per kilo, kung 95 kilos ang baboy mo, may profit ka na 3,000 pesos mahigit sa bawat isang baboy na alaga. Ngayon, kung 10 baboy naman, at least paldo ka, 30,600 o 22% ng inilabas mong puhunan ang ganansya mo, mga katropa, sa So mga katropa, magandang tingnan na puro computation, puro figures. Pero nakakakaba sa mga ibang magbababoy, dun sa mga kaibigan natin na 120 ang presyo 1. Hindi ko alam mga katropa, ibig sabihin kung 14,000, lugi pa sila ng 2,000 mga katropa. Maliban dyan, baka mamaya, hindi na nila pinayaran yung labor charge. 'Di ba? So, parang nag-alaga sila para kumita yung nagtitinda ng feeds, kumita yung mga bumibili ng baboy, kumita yung mga nagtitinda ng baboy sa palengke, and kumita yung mga company ng feeds. Pero yung mga magbababoy na talagang nagdusa at nagsakripisyo, nagpakihirap para palakihin yung baboy, medyo alanganin sila sa 120 pesos per kilo. So, ibig sabihin, kapag 165 pesos per kilo, ang break-even yan is 85 kilos. Kapag 180 pesos per kilo naman, break-even ka sa 78 kilos. And maganda-ganda na yung kita mo. Kaya nga sabi ko mga katropa, sa negosyo ng pagbabuyan, at least, dapat magpresyo ang baboy, ang live weight ng baboy ng 180 pesos pataas para masiguro natin at matiyak natin na yung mga backyard magbababoy na katulad natin, maituloy-tuloy ang negosyo na katulad nito. So, yun lang mga katrops. Tulad na lang nito mga katropa. Ayan, himbing na himbing yung ating alaga and nag-aantay na lang ng feeds na ipapakain sa kanila. And ito naman yung isa, talaga naman. So, waiting na lang din sa pakain sa kanila mga katropa. Ayan, so akala nila pakakainin ko na sa maya-maya ng konti. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa. Maraming salamat. Paalam.